We as a human being, our body is designed to move Hindi pwede nakahilata ka. The more na nag-move ka, yung circulation ng blood mo much better. So pati yung brain mo talaga mas maaliwalas. Kasi yun naman talaga yung number one nila Kailangan nila sa isang lalaki yung security and resources di ba? Mahirap pag hindi ka gwapo. Pag hindi ka gwapo, mahirap manap ng babae. Hindi ako niniwala doon kasi kung talagang ang babae hanap is gwapong lalaki lang, then why still nag-exist yung mga pangit these days? Nagbabago, nagkakaroon ng because of the social media as well. And yung women empowerment masyadong mataas na kumpara sa mga kalalakihan. Mas dumadali yung connection. However, hindi na siya parang ganun ka-genuine. Pag sinabing genuine, yung kumbaga, you can be yourself with this person. You can be authentic. Sa tingin mo, bakit takot ipakita yung authentic self nila? Malaking factor talaga yung social media because marami sa social media na nakikita natin siya na maganda Pero hindi natin alam na karamihan doon, hindi siya natural or maraming filter. Diba? Yes, so, hindi siya totoo. Yes. Single ang babae, dapat she knows how to protect herself. Diba? Okay. Ngayon, papasok ka sa buhay niya para mas protektahan pa siya. Para maisip niya yung mga bagay na, mali pala to. Ako naniniwala ako na pag mataas ang body count talaga, it shows lang na hindi niya naprotektahan yung sarili niya bilang babae. What's up guys? Welcome to the fastest growing self-improvement channel, ang Do You Think? Ako nga pala ang host nyo, si Tio Bry. At syempre kung gusto nyo naman ng ganitong content, subscribe dito sa channel. Help us reach 100,000 subscribers. And of course, pwede rin pakinggan sa Spotify. Maraming salamat sa mga nagla-like, nag-share, nagko-comment. Dahil talagang malaking tulong to sa channel natin. And also maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Syempre, Pikutin Perfume ni Tio Bry. Available sa Shopee, TikTok at Facebook at napaka-exciting ng guest natin ngayon dahil ito gusto ko lang i-prove sa inyo na pinakikinggan ko yung mga nasa comment section. Matagal nyo nang nire-request to, medyo natagalan lang pero ngayon finally nandito na siya sa studio. Diba? Ang idol nyo, idol nating lahat syempre si Suplado mo to. Yan. Yan, finally mga ropa, nandito na tayo sa kay Tio Bry. Yan. Yun, nakarating na. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. Yan, syempre. Dahil kasi ang dami mo ring insights na nakikita ko, ang ganda ng content mo. Madami ka ring nagigising na mga lalaki. Yeah. And especially these times, talagang hindi ko alam kung ano nangyayari, bakit. Pero ito yung first ko ngayon. Bakit yung ngayon yung nangyayari? Bakit ang ihina? Sa tingin mo, bakit humina yung mga masculinity ngayon or yung mga lalaki? Well, of course, nagbabago, nagkakaroon ng because of the social media as well. And dumarami rin yung natin. Kumbaga, yung women empowerment masyadong mataas na kumpara sa mga kalalakihan. Yan na nakikita ko personally. And social media, mas dumadali yung connection. However, hindi na siya parang ganun ka-genuine. More on dating, na more on getting to know, pero hindi siya umaabot dun sa pinaka deeper meaning ng kung ano man yung dapat mapuntahan ng isang conversation. Okay, when you say genuine, what do you exactly mean, bro? Yung pag sinabing genuine, yung kumbaga you can be yourself with this person. Okay. Kumbaga you can be authentic. Hindi ka natatakot na maging ikaw. Yung papakita mo yung mismong ikaw pagkausap mo siya. Hindi ka nahihiya, hindi ka nagpi-filter. Wala kang pinifake, wala kang tinatago. So sa tingin mo, bakit ang tao or ang mga lalaki or even mga babae takot ipakita yung authentic self nila ngayon? Ano yung mga factors na nangyayari? Yeah, again, hindi ko naman sinisisi yung social media, pero malaking factor talaga yung social media because marami sa social media na hindi natin, kumbaga nakikita natin siya na maganda di ba? Pero hindi natin alam na karamihan doon or most of the posts are just for for aesthetic or hindi siya natural or hindi siya maraming filter, di ba? So hindi siya totoo. So na-adapt natin yun na hindi natin naiisip na ay baka fake to or baka hindi totoo to, something like that. Ang daming yung filter, di ba? Nagiging yung babae, halimbawa, nagfi-filter. Pag makapal ang filter, yun ang rule ko nun, falsification of documents yan. Di ba? Yun yung madaming, kumbaga, hindi yun, tama ka dun, hindi na authentic yung social media. Nakatulong siya, pero in a way, kasama siguro to sa mga cons ng social media, no? Yes. Oo. When it comes to dating, no, Suplado mo to, anong tingin mo sa mga nangyayari ngayon, sa dating dynamics ngayon?
Okay, sa dynamics ngayon, like I said kanina, mas may leverage ang karamihang babae this time because of women promote yung mga bagay na kailangan. Kumbaga, kasi maraming successful na babae na ngayon kumpara sa mga kalalakihan. So yung mga kalalakihan, nahihirapan mag-adapt. And majority ng mga lalaki is talagang may default na sinusunod. So kung paano sila pinalaki and kung ano yung nakikita nilang tama, kagaya ng mga nice guys, di ba? So usually pag ng mga nice guys, yun yung parang sa kanila, kinondition sa kanila ng either their parents or environment or even the social media, di ba? So mas naniniwala sila sa sasabihin ng isang babae kumpara sa sasabihin ng mga ibang lalaki. Di ba? May mga ganun So, ang nakikita ko dito, karamihan sa nice guys, sinasabi nila or ginagawa nila yung mga gusto ng babae, it's because they are expecting in return. Parang iniisip nila na gagawin din to sa akin ng babae. Parang ganun. So akala nila yung pagbuhos ng oras or pagbuhos ng yung panliligaw or yung pag-chase sa babae parang equity. Parang ganun. So pag binuhusan kita ng oras, I'm expecting na bubuhusan mo rin ako ng oras. No, it's not. So doon nagkakaroon ng problema sa dynamic. Kasi ang babae, bata pa lang yan. Kumbaga, unang-una, ang babae, bata pa lang, iniingatan may safety net sila Diba? Kaya nga mahirap na ang babae magdadala ng relationship pag nagkaroon ng relationship. Kasi unang-una, ang babae, madalas nasa bahay. Diba? Kumbaga talaga nilalagay sa safe place. Maraming sinasabi na bawal. Kumpara sa ating mga lalaki na hinahayaan tayo. Diba? So when it comes to gaining wisdom, karamihan ng lalaki, mas maraming nakukuhang wisdom. However, pagdating na sa babae, doon na tayo tumitiklop. Lalo na sa gusto natin. Yes, correct. Pag gusto natin ng isang babae, nagbabago yung natin, yung mindset natin Kumbaga merong ang babae parang power na hindi natin ma-explain, especially pag we are so attracted sa kanila. So ngayon, sa tingin mo, saan na-attract ang mga babae ngayon? Ano yung hinahanap nila sa lalaki? Okay, una, like I said kanina, di ba? Binabombered ng attention ng babae these days especially sa social media, di ba? So kung ikaw yung lalaki na nandyan na pag nakita mo isang babae, bibigyan mo kagad ng compliment. Doon pa lang, itchapwera ka na sa paningin niya. Kumbaga, kahit na sabihin mong may looks ka or okay ka makipag-usap, however, piniplease mo siya or kino-compliment mo siya agad-agad na without tag dito, wala siyang pinapakita na anything sa'yo or hindi siya nagpupursu kahit papaano sa'yo or hindi niya pinapakita yung parang she deserve your attention. Doon pa lang, na siya, nawawala na siya ng gana. Sa karamihang lalaki na talagang nag-chase sa babae. Parang ganito yan Kumbaga, so you want me to chase you, tapos pag naging tayo na, you want me to pay your bills, parang gano'n, or tapos gusto mo makuha yung mga ganitong bagay. Hindi ba dapat it's the other way around? Kasi ang lalaki ang talagang nagbibigay ng sobra pagdating sa relationship. At alam natin yan, di ba? And ang babae is, normal sa kanila yung sumunod sa lalaki. Kaya nga maling-mali na ang lalaki yung sumusunod sa babae. That's my yun na nakikita ko na nagiging problema, karamihan sa dating. Pagdating dito sa dynamics na to, bro, sa tingin mo, sinong may kasalanan? Bakit nasira yung dynamics? Well, maraming factor yan. Pero yun nga, dati, nung araw, ang babae, sinasabihan ng magulang niya, tinuturuan kung paano magiging mabuting asawa. But this time, tinuturuan na sila kung paano maging independent. Kumbaga, mas i-prioritize mo yung happiness mo and yung pagiging successful mo bilang babae. Kasi para pag just in case nahiwalayan ka ng asawa mo or mapapangasawa mo, hindi ka hahabol-habol sa kanya. However, most of women, narating na yung ganung success, hindi pa rin sila masaya. True. Diba? True. Karamihan na babae, hindi naman talaga masaya once na nakuha yung mga bagay na akala nila magpapasaya kahit sa kanila. lalaki. Correct. Iba talaga yung meron kang isang tao na kumukunik ka sa kanya. So yun yung mahirap sa karamihang babae. And women are very sociable na yun talaga yung pinakagusto nila. Kaya nga kung ikaw bilang lalaki, magaling ka makipag-usap, you know how to talk, you know how to stimulate women's emotion. Hindi ko naman sinasabi magiging madali sa'yo, pero mas madaling gumaan ang loob ng isang babae pag you know how to talk to women. So sa akin parang ako naman nakikita ko dito, for me may lalaki yung nag-cause ng imbalance.
Yeah, Kasi correct. humina tayo eh. Yes. Humina ka eh. Pero kasi yung panahon ng tatay ko, lalaki, provider mindset. Correct. Pero ngayon, ang lalaki kumakayod, ang talagang how can I serve, how can I protect my family, protect the woman, Pero ang lalaki ngayon, binigyan ng sobrang daming distractions like Yeah. internet, Correct. corn, Yeah. 'di ba? Streaming app, Mm-hmm. scandal, na hindi mo na kailangan ng babae. Magganong ka na lang. Yeah, jabol na. 'Di ba? Parang doon pa lang mali na humina yung mga lalaki ngayon. Ngayon humina yung mga lalaki. Yung mga babae ngayon mamamatay dahil may hina yung lalaki. Yes. Walang magpo-provide, walang mag-aano ng safety. Si babae ngayon, kaysa mamatay kami ng anak ko, ikaw puro ka lang inom, puro ka lang games, magtatabaho ko, si babae naging presidente ng kumpanya, naging CEO, hindi rin natin sila masisisi. Correct. Kasi ang hihina na nga nung mga lalaki. Hindi na nahirapan mag-adapt ng mga karamihang lalaki. Oo. Yun yung pinaka Pag hindi ka naka-adapt, parang you will die. Oo. Parang sa isang lugar na alam mo na kailangan mo mag-adapt kasi pag hindi ka naka-adapt talaga, mahihirapan ka or mahuhuli ka. So sa bilang isang lalaki sa tingin mo, ano yung dapat i-improve nila sa sarili nila na kumbaga malaki yung impact. Malaki na yung impact sa value nila as a lalaki. Ano Okay. yung unang dapat nilang ayusin, tutukan or ano? Unang-una, syempre, kailangan alam mo muna sa sarili mo kung ano yung pinaka gusto mo. At pangalawa, dapat you know how to take care of yourself. Not always about giving yourself a pleasure. Hindi ka dapat laging, kumbaga, you should learn how to challenge yourself. 'Di ba? Bigyan mo siya ng let's say kung matagal mo na iniisip mag-workout, dapat simulan mo na. Mismo. 'Di ba? Maraming pwedeng ayusin, pero ang pinaka nakikita ko dito is kung paano wala kang direction usually. So yun dapat ang tignan mo. Ano yung direction mo? Saan ka papunta? Simulan mo sa sarili mo. And ang pinakamahalaga is, let's say for example, ako naniniwala ako, karamihan ng lalaki meron tayong trauma din eh. Pero good thing about us, we can still perform. Oo. 'Di ba? So, I think we need to heal kung yung natin, yung Yung mga younger self trauma. natin. Yes, Oo. correct. So, para makamove on tayo and we can start again. Okay. Sa tingin mo, okay, I like your language, healing your younger self Yes. bilang lalaki. Ano yung mo doon? Ano yung take mo sa healing your younger self? How do you do it? Ano yung paraan mo to heal your younger self? Unang-una, for example, yung background mo sa family mo. There are things na hindi mo na talaga mababago. Yun na yun eh. 'Di ba? So, kailangan mong tanggapin yon, and at the same time, kung ano yung naging effect nun sa'yo. Ito yung naging epekto nun sa akin. Kailangan kong... Example, para mas maintindihan nila. Oh. So let's say for example, sa isang family, mas nasusunod ang nanay mo. Tapos ang tatay mo, umiinom lang or wala talagang trabaho. Okay. Diba? Okay. So nakita mo, yung dynamic nila na, uy, pwede pala yun. Diba? So pwede mong gayahin yun. Paglaki mo, lasenggo ka din. Yes, kasi yun ang nakita mo, yun ang kinalakihan mo eh. Oo. However, hindi pala siya mag-work in the long term. Oo. Diba? Especially these days na ang babae maraming options. Diba? So kung yun na yung nakikita mo at yun na yung feeling mo na problema mo, then you need to figure it out how to paano mo mas mai-improve pa yung sarili mo na hindi ka mag-e-end up na ganun. Breaking the pattern. Yeah, you need to break the pattern, correct? Oo. Yeah. Okay. So, kapaniwan nga ng malamang sa malamang, yung tatay, supot din. Yung ibang supot ngayon. Yes. Diba? So, ano yung, bilang halimbawa ikaw, lalaki, na gusto mong mag-improve ngayon, gusto mong lumaki, ano yung, kung ikaw yung lalaki yun, bro, ano yung unang step by step na gagawin mo para maging ultimate ka na lalaki? Okay. First is, you need to be selfish. Okay. Okay. I mean to say is selfish in a way na kailangan mong makita yung improvement mo bago mo, parang ganito yan eh. How can you give love if you don't love yourself? Yes. Di ba? Parang yan eh, hindi mo mabibigay yung mga bagay na meron ka kung wala ka.
'Di ba? You need to love yourself first, 'di ba? And yun yung kadalasan makikita sa'yo ng tao eh. 'Di ba? Kung paano mo dinadala yung sarili mo, kung paano mo itrato yung sarili mo. And people will respect you for being kung paano mo nakikita yung sarili mo. Doon sila magre-rely kung paano mo irespeto yung sarili mo. 'Di ba? So, be selfish na gawin mo yung mga bagay na dapat mong gawin, and at the same time, make sure na nag-i-improve ka. Okay. You said mahalin mo yung sarili mo. Yep. How do they love themselves? Okay. So, sa maraming way how you love yourself, but of course, number one dyan is kung nakikita mo na medyo overweight ka na, di ba? Oo. Medyo overweight ka na, then you need to do something. Di ba? And at the same time, make sure na meron kang ako nakikita ko dapat meron kang role model or meron kang mentor na tinitingnan. Totoo, importante. Kasi napaka-importante nun eh. Oo. Kasi pag wala ka nun, pwedeng wala ka rin direction eh. Marami kang gusto, oo. Pero dapat meron kang tao na kahit pa paano gusto mong maging pag habang tumatagal na nakikita mo na yung results sa sarili mo. So yun yung pinaka nakikita ko. Kailangan talaga may role model ka, and at the same time nakikita mo yung direction mo. Kumbaga one at a time, parang gano'n. So simulan mo sa katawan mo, take care of yourself, and then para sa akin domino effect na yun. Oo. Kasi actually, totoo yan eh. For me, yung fitness, doorway siya to a lot of things eh. Yes. To self-mastery, to spirituality, to abundance, Yes. to excellence in business. Kasi pag nagiging confident ka, malinaw yung utak mo, madami kang na-attract na maayos sa buhay mo eh. Correct. Tsaka pag kasi, we as a human being, our body is designed to move eh. 'Di ba? Hindi pwedeng nakahilata ka eh. Totoo. 'Di ba? So, the more na nagmo-move ka, yung circulation ng blood mo much better. Oo. 'Di ba? So, pati yung brain mo talaga mas maaliwalas. 'Di ba? Totoo. Kagaya niya, like exercising, napakalaking tulong yan. Habang nag-workout ka, kahit nagmo-music ka, madaming ideas na pumapasok sa isip mo na pwede mong gawin para sa sarili mo. Tsaka tignan mo yung sistema. Yung sistema, ginawa siya for men not to win. Actually, hindi lang men, kahit women eh. Yeah. Para hindi tayo manalo. For example, sabi mo, you have to move. Anong ginagawa nila ngayon? Grab. Yeah. Dadaling ko na yung pagkain mo. Dati, maglalakad ako nun, papuntang McDo or whatever. Or ngayon, daling ko sa'yo. Ano lang, digital. Oo. Or on digital Daling lang. ko sa'yo ngayon. Ano ka na? Huwag ka na, hindi mo na kailangang lahat ng lockdown. Ang dami na depress. Hindi ka makagalaw eh. Correct. So yun, tama yun eh. Our body is designed to move. Yep. Kaya nga kung ikaw nade-depress ka ngayon, the first thing that you have to do is just move. Yes. Exercise, jumping jack, push up. Kahit galakad lang. Lakad. Di ba? Totoo bro. Walk lang. Kasi when you move, then ideas. Then, Yes. mahirap i-explain eh, no? Pero nangyayari siya Yes, correct. Kasi mas gumagaan yung mas gumagaan yung isip mo pag yung circulation ng blood mas okay. Oh. Nakaka-connect ka sa sarili mo pag nag-workout ka. Tapos yung corn. Huwag ka lang malis. Correct. Jabol ka na lang dyan. Mas maraming available na corn kumpara nung anong araw, di ba? Na dati tape, hanapin mo yung VHS. tinatagong tape ng tatay mo. Yun, diba? diba? Ngayon, DVD. yan. Ngayon, digital na. Ang dali-daling mag-click nung I'm 18 and above. Di ba? Correct. Hindi naman talaga ganong na-screen yung mga ganun eh. Kaya nga pangilan tayo? Number 3? Oo. Number 3 sa mga... Di ba? Congratulations, ang galing ng Pilipinas. Number 3 sa porn, di ba? Di ba? Tapos alam ko, karamihan pa ngayon mga babae na nanonood. Di ba? Tsaka hindi nila alam, nalalason yung utak nila ng porn. Correct. Bakit? Kasi unang tingin mo, dapat pala ganun. Dapat pala ganun kalaki yung ko. Dapat pala. Nagkakaroon ka ng standard sa utak mo na which makes you feel that you're not enough. Yes. And then yung babae, kailangan ganito siya. Hindi siya ideal. Kumbaga, very unrealistic yung napapanood mo. Unrealistic. So ikaw, hindi ka na naa-arouse sa... Yun ang mahirap. Correct. Nasisira yung mo. Pag sobra ka sa corn, tapos nandiyan yung actual mismo na babae. Minsan, nawawala yung kumbaga yung normal na pwedeng mangyari sa katawan mo pag yung feminine energy na yung nasa harap mo. Pwedeng hindi ka nag-e-erect because of addict ka sa corn. Addict ka na sa corn. Tapos ang pa nun, pabata sila ng pabata. Yeah. Yung di ba? Correct. Alam na natin yan, hindi ko na kailangan i-discuss. So parang
ano talaga, yun nga, yung sistema ngayon, kung mabubulag ka dun, masisira ka. Yes. Masisira ka. So, ako, dami ko sinasabi, morning routine, napaka-importante. Mhm. Yeah. Meditation, Correct. workout, walking. Walking. Yung walking, ang daming ideas na. Pwede mo makuha habang naglalakad ka. Oo. Oo. Pagkakain, walking. Mhm. Even listening to music and especially yung mga pinapanood mo. Oh, yung Diba? fasting nga, ang dami mo matututunan. Correct. Fasting is ako naniniwala ako sa fasting kasi it can help you parang yung calories na kinain mo na hindi mo nagagamit kasi nga nakahilata ka. Pero kung naka-fasting ka, gagamitin ng katawan mo eh. Kasi wala ka naman pinapasok na pagkain, di ba? Oo. Mm. Saka yung utak mo, klaro, tingnan mo, nakadalawang episode ako kanina. Walang kain, di ba? Pero yun eh. Yun yung parang madami kang natututunan sa sarili mo. Saka sa akin ngayon, what can you say about self-development, brother, sa mga lalaki? What's your take on that? Napaka-importante ng self-development kasi nga ang lalaki dapat talaga laging kumbaga may purpose tayo eh. Dapat alam mo yung purpose mo kasi pag hindi mo talaga alam, wala kang direction eh. Lagi kang you always parang you are all over the place. Hindi mo alam kung saan ka mag-start, hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin. So, self-development talaga dapat nasa lalaki yan. Kasi pag ikaw lalaki ka tapos magpapamilya ka, malaking factor yung ikaw yung mismong maglilid sa sa family, especially sa children mo eh. 'Di ba? Kaya nga tag dito. Kaya nga pagdating din sa dating, ikaw ikaw ang responsible. Yes. Lalo na kung mga anak mo lalaki, Yes. 'di ba? Hindi pwede ikaw yung role model nila, tapos sim ka naman pagdating sa wala kang voice or wala kang boses sa loob ng tahanan nyo. Yun din yung pwedeng ma-adapt ng mga anak mo lalaki just in case. Kaya napakahalaga ng self-development kasi diyan mo madidiscover how to be more masculine. Mismo. Tsaka yung parang sa tingin mo ikaw, ano yung dapat na dinedevelop nila? Anong ang mga aspects sa sarili nila ang dapat nilang dinedevelop bilang lalaki? Yung una, of course, mindset, then body, and then spirituality, of course. And you should know how to control your emotions as well. Oh. Yan yung pinaka-importante. Totoo. Yeah. Ang dami ngayong unting lang. Drama, no? Tapos, ka na. Yeah. Tapos, Diba? pinopost pa nila sa social media or talagang doon pa sila nagpapaka-comfort kalalaking tao. Yun din yung mahirap, di ba? Yun yung mahirap, di ba? Tsaka yung depressed, may mga talagang totoo. Pero hanggat hindi ka nadadiagnose na depressed ka, hindi ka depressed. Yeah. Hindi ka lang gumagalaw. Correct. Or wala ka lang purpose. Yes. Kumbaga wala kang ibang ginagawa. Kumbaga na-stuck ka dun sa mindset na yun na kung ano-ano iniisip mo na hindi naman na pala nakakatulong sa'yo. Pero dahil naging convenient ka sa lugar na yun. Di ba? Sa tingin mo, paano nang bilang isang lalaki, paano nila mahanap ang purpose nila, bro? Ikaw, on your paano mo siya nagawa? Ako, naniniwala ako na unang-una syempre, you need to have a connection with God. Yan ang diyan ako pinaka naniniwala kasi Totoo. mahirap na, let's say, wala kang role model. So, sino una mo tatawagin? Pag nasa lugar na hindi mo nagugustuhan yung yung nangyayari sa'yo, you always pray eh. Diba? So, umpisahan mo doon and humingi ka ng linaw. Kumbaga, be specific with what you really want. But for sure, lahat naman tayo, meron talaga tayong gusto. Ang pinaka kailangan lang natin gawin is maging specific tayo. Ano ba yun? Di ba? So, start with you can start with prayers until makita mo talaga na, okay, ito pala talaga yung pinaka gusto ko at purpose ko. Di ba? Yun talaga yun eh. Sa ngayon, bro, ikaw, ano yung, speaking of purpose, anong nahanap mong purpose mo, brother? Ito, yung ginagawa natin na kasi ngayon, di ba, karamihan ng lalaki ngayon, wala gaanong nagtuturo ng mga kagaya ng mga ginagawa namin. Kagaya niyan, yung mga ginagawa mong ganito. Kung pupunta ka sa internet, ang konti eh. I mean, online, ang konti ng mga nagbibigay ng advice or self-development. Tapos minsan mali pa yung mindset no, nagbibigay ng advice. Or toxic. Correct. Yung iba nagbibigay ng advice pero gusto nila instant. Which is maling-mali. Usually, mga nagbibigay ng instant na advice, minsan may bayad eh. Di ba?
Pero hindi nila alam. Kumbaga, life is marathon Hindi na, I mean journey, di ba? Yung journey ng buhay natin, it's a marathon, hindi naman siya sprint So you really need to take time para at least ma-enjoy mo. Yun ang pinaka-importante, hindi naman yung destination mo So you should enjoy. And yun nga, itong ginagawa natin, napaka-importante sa lahat ng mga kalalakihan these days kasi maraming I do believe na marami rin na lumaki sa broken family and single parent household. I think doon nahihirapan ng mga kalalakihan and also mga kababaihan. Kasi yung millennial, ang daming single mom Yes, correct. At yun nga, para to prove that, we need to we need to do research as well para at least makita natin yung kung ano yung pwedeng root ng problema. Oo. Sa akin talaga lalaki. Madaming naging weak na lalaki ngayon. Yes. Yun talaga. Na ang babae, kaya nga ako yung podcast na to kahit papano, gusto ko mabalik yung dating balance ba? Na lumakas ulit yung lalaki, ang babae, ma-feel nila yung safety na kaya silang alagaan ulit. Magiging babae ulit yan Correct. Pag pwede na lang yung talagang close-minded talagang hindi ko kailangan ng lalaki. Tapos na usapan nun. Pero yung mga magiging yan pagka once na safe sila Once na hindi sila objectify, hindi sila, alam mo yun, yung women want to feel safe. Yun palagi. Kaya nga ang babae sumasama sa lalaki because they feel safe sa'yo. Diba? So kung ikaw, you don't know how to make women feel safe, talaga mahirapan kumuha ng date. Okay. So ikaw, how do you make women feel safe, brother? Okay, number one, of course, you need to make them comfortable. Okay. So nandun yung you should know how to make them laugh. Yun yung pinaka-importante. Totoo. Parang let's say in 10 seconds kailangan mapatawa mo na sila, mapangiti mo na sila. Kailangan gumaan ng babae, ang loob ng babae. Pero ang problema natin sa karamihang lalaki, very impatient May mga lalaki impatient Gusto kaagad nila result Pero ang babae hindi nila alam, gusto ng babae ng oras. They need time. There's a reason why matagal sila maligo. Diba? They need time. There's a reason why kaya mahirap silang pumili kung ano isusuot nila. Because they need time. Yan ang kailangan ibigay natin sa mga babae, yung time. Diba? But however, you're still, ikaw yung lalaki, ikaw yung magpiprame kung ano yung pagkakaintindi mo sa pagdating sa dating and pagdating sa relationship. At dapat maunawaan nyo yun. And women are naturally talaga follower. Magpa-follow lang yan Diba? Kung ano yung ginagawa ng lalaki at kung ano yung nakikita niya na at kung ano yung nafe-feel niya na tama para sa sarili niya, talaga magpa-follow siya. Yun talaga yun Tsaka yung, siyempre, as a lalaki, ipakita mo rin ka respeto ka. Yeah, correct. Bago siya kasi ba't nga naman siya magsasubmit sa'yo kung ikaw, wala ka rin naman disiplina. Yes. Hindi ka naman provider. Wala kang ganung mindset. Sa akin, what do you think about money, brother? Money, okay. So, yung iba kasi nakikita money is parang nagiging problema most of the time. Kasi ang daming sad boy. Ang pera na naman. Grabe naman yan. Mukhang pera siya. So pagdating sa pera, eto yung, I think, hindi na dapat laging i-remind ng mga lalaki dito Ako naniniwala na hindi mo na dapat i-remind ng mga lalaki dito kasi we are designed to protect and provide Diba? So kailangan, talagang matik na yan, default mo na yan na talagang kailangan mo kumita. Diba? Unang-una, syempre, paano ka mabubuhay kung wala kang pera, 'di ba? So you really need to do something para makuha mo yung pera na gusto mo, 'di ba? Tsaka ang lalaki, 'di ba, resources. Yun ang niya Yun ang niya, resources, protection, safety. Correct. Yun ang currency ng lalaki. Ang babae naman kabataan. Youth, femininity, purity, beauty. Yun ang kaya nga minsan kahit matanda na 21, may kilala akong ganun, wala lang mga yan. Kasi nga, yun nga currency nun Yun ang currency ng kahit minsan ang lalaki matanda na pero kaya kung madami siyang resources, kaya niya kumuha ng 21. pa rin siya Yes, correct. Ganun Kasi yun ang hinahanap ng mga ng mga babae talaga Di ba? Tapos purity. Yun din Kaya yung sinasabi, what's your take on body count, bro? Yun. So, ako, ito na yan. Bashing. Kasi body count, okay. Ako naniniwala ako na pag mataas ang body count talaga, it shows lang na hindi niya na-protektahan yung sarili niya bilang babae. Okay. Okay?
So, well, maraming reasons kung bakit nila ginagawa yun. Pero, laging may kaakibat na pwede siyang mag-suffer in the long run pag masyado mataas ang body count. Mm. Di ba? Kasi sabi nga nila na pag masyado mataas ang body count ng babae, it's a sign na pwedeng mahirapan siya na or nahihirapan siya na mag-retain ng lalaki sa buhay niya. So talagang magkakaroon ng problema in the long Totoo, run. no? Tsaka sa ang impact nun, hindi lang doon sa babae mismo kundi pati doon sa lalaki. 'Di ba? Kasi minsan karamihan ng mga lalaki gusto rin i-heal yung babae, which is mali din naman. Oh, Diba? Hindi mo role yun eh. Yes, hindi mo na trabaho. Same as yung babae, hindi rin niya role i-heal ka. Correct. Kumaga, kayong dalawa, Oo. pag parehas kayong ilihil, so magkakaroon talaga ng problema in the Oo. long run. So kaya, ang babae na mataas ang body count, kadalasan, hindi niya talaga kaya mag-retain ng relationship. Or, sometimes, she's already in a relationship, hindi pa rin siya masatisfied. Yun na Totoo. nakita ko. Pero ito naman sagot ko dyan, bakit itong mga lalaki? Yun na naman magko-comment dyan. Bakit itong mga lalaki okay lang mataas ang body count? Yun. Mga ganun. So, kasi sa lalaki naman kasi, mostly, kumbaga yung sexual access na hinahanap natin, mostly lang to more on a physical. Totoo naman. Ang babae naman, I Emotional. believe, they want to connect with the guy that they want. However, hindi niya alam na ito palang lalaki na to is yun lang yung habol sa kanya. Oo. So nagkamali na naman siya. Oo. So she needs to find again a guy na talagang willing or pwedeng magbigay ng relationship sa kanya. Oo. So ang mahirap lang dito, yun yung ginagamit nilang weapon, yung katawan nila. Yun nga. Yun ang mali. Yun nga yung ngayon eh. Yun yung nangyayari. Yes, correct. Ginagamit yung ganda sa mali. Sa maling... Yung iba nga binebenta eh. Alam mo na yun. Di ba? Yes, binebenta nila. Hindi nila na-realize yung currency na binebenta nila, walang presyo. Youth mo yan eh. Yes. Beauty mo yan. Eventually malalaspag ka. High value man ba papatol sa laspag? Siyempre hindi. Hindi. Pero kasi ginastos mo na sa mali. Ikaw kung high value ka naman, hindi mo rin naman siya tatanggapin na gano'n kasi parang unfair naman sa sarili mo. Tsaka ang dami ng trauma nun. I mean, Oo. spiritually speaking. Yes. Yun sa akin. Ang dami ng trauma nun. Na hindi naman ikaw yung may kasalanan. Na ako parang, teka lang, nag-ayos ako sarili ko Di ba deserve ko yung ganito? Yeah. Parang, di ba? Yun din Diyan nagkakatalo kasi may mga babae na sinasabi nila na hindi ka totoong lalaki pag hindi mo tanggap yung yung nakaraan ko. Mali din naman yun, di ba? Kumbaga, syempre kahit paano ikaw, nagsumikap ka sa buhay mo, may narating ka, meron akong standard. Kaya ngayon lagi ko sinasabi sa mga sa mga tagapakinig ko Oo. There's a difference between standard and feelings. Hindi ka Oo. pwedeng lagi nagbabase sa emotions mo. Oo. 'Di ba? Kasi ang feelings mo hindi kayang i-lead yung relationship nyo. Kundi Mismo. yung standard mo. Mismo. Diba? Ano yung standard mo? Yun dapat ang lagi mo susundin. Regardless on how you feel. Kahit na sabihin mo, let's say, mahal na mahal mo tong babae na to, ay nagkamali siya, nagloko siya. Oo. 'Di ba? So, hindi pwede na, sige, patatawarin kita. Alam naman natin na kaya siya nagloko because it's not the same anymore, especially on sa nararamdaman niya. So kaya kailangan talaga hiwalayin mo siya. So kasi doon papasok yung standard mo. Doon mo iano sa kanya na may standard ako na hindi pwedeng ganito. 'Di ba? Yun nga yun eh. So let's talk about dapat ba gaano ka-importante ang boundaries, especially sa lalaki mapababae, gaano ka-importante yun, bro? Okay, kasi may ewan ko kung narinig mo to. You will always get what you tolerate. Yeah. Diba? So pag kung kaya mo siya i-tolerate to the max, so yun lagi makukuha mo. Oo. Diba? So dapat may boundaries ka para at least hindi ka rin naabuso. Kasi Oo. maabuso ka talaga eh. Pero syempre, we as a man, we are always we are giver din eh. Di ba? Kasi we are provider eh. Ang tanong lang doon, hanggang saan mo kayang hanggang saan mo kayang magbigay. Dapat may boundaries ka talaga. Kasi people may take advantage of you, hindi lang babae. Oo. Di ba? Kung di yung mga tao sa paligid mo. Kaya dapat talaga may boundaries ka, may standards ka. At doon iikot, at I mean to say is doon mag-a-adjust yung mga tao sa paligid mo na gusto ka makasama, especially yung babae na gusto mo. I-adjust niya yung sarili niya sa boundaries mo eh. Oo. Because kung nakita niya sa'yo yung mga pinapangarap niya sa isang lalaki, talaga i-adjust niya yung sarili niya. Kung dati marami siyang friends na lalaki, alisin niya yun.
Kung marami siyang friends na lalaki sa social media, alisin niya yun. Kung nagsusuot siya ng maikling damit, hindi niya nagagawin yun. Kasi talaga siya yung mag-a-adjust, hindi pwedeng ikaw. Kasi at the end of the day, ikaw ang lalaki. Kaya nga, hindi ako naniniwala din sa ligaw eh. Ako din. Di ba? Ako din. Kasi mahirap, kumbaga, Ang ligaw sa akin, kahit kayo na, liligawan mo pa rin siya. Correct. Pero hindi Tuloy. yun yung ligaw na hintayin ko yung oo mo. So for me, it's more on talaga, getting to know each other talaga. Kasi kailangan mo Mismo. talaga siya makilala eh. Kasi Mismo. yun ang doon ka magbe-base sa kung paano mo siya nakilala at kung paano siya mag-ano sa'yo, kung paano kanya itrato, kung paano niya nakikita rin yung sarili niya pagdating sa'yo. Pero ngayon bro, ano ang red flag na babae? Ano yung mga dapat, kumbaga, pag nakikita nila tong qualities na to, ano yung mga qualities na yun na dapat nasa spot ng lalaki? Okay. Kasi ang pinakamadaling makita dyan, kung paano niya ginagamit yung social media niya. Okay? Sige, Diba? interesting So, sa to. social media niya, kung paano niya Oo. pinapakita yung sarili niya, kung paano niya ini-expose yung sarili niya sa social media. So yun yung kadalasan na pwedeng isipin ng mga lalaki. Yung iba kasi mga babae, parang na-normalize yun eh. Or parang iniisip nila, wala namang masama eh. Hindi naman nakukuha eh. Hindi Oo. naman natatouch eh. Oo. Picture lang naman yan eh. Oo. However, syempre, marami pang pwedeng mangyari, hindi lang post eh. 'Di ba? So yung mga lalaki na pag ganun yung post, parang nag-iiba yung tingin natin sa kanila eh. 'Di ba? So I think yun yung pinaka number one na pwede mo makita sa isang babae na red flag. 'Di ba? Paano niya gamitin? Yes. Paano kung nagpo-post ng bikini pics? Ano ba yun? Red flag ba o? Okay. So depende. Kung let's say for example, red flag to sa lalaki na ini-entertain niya. Pero sa Okay. mga lalaki na wala naman, Oo. it's totally fine. Okay. Para sa akin, kung ako, let's say for example, yung babae na pipiliin ko, tapos, kasi it reflects on me eh. Oo. Kung ano yung pinili mong babae, di ba? So pagdating sa relationship, dapat wala nang ganun. Siguro kung yung bikini hindi naman bastusin, okay lang. Okay lang. Oo. Or dalawa kayo, magkasama Oo. kayo, di ba? Kasama mo siya. Pero kung let's say for example, majority ng post niya talaga nakabikini, then iba na yun. Di ba? Okay. Kasi, like I said, ikaw ang lalaki, dapat, unang-una, okay, pag single ang babae, dapat she knows how to protect herself. Diba? Okay. Ngayon papasok ka sa buhay niya para mas protektahan pa siya. Para maisip niya yung mga bagay na, mali pala to. Kala ko okay lang. Kasi karamihan ng babae, mga nagpo-post ng ganyan, naging normal kasi. Ninormalize nila eh, na okay lang. Parang ganun. Kasi nga mataas na yung leverage ng mga kababaihan ngayon eh. Oh, tapos sasabihin nila, hindi naman para sa inyo yan eh. Para sa amin yan. Yeah! Correct. Pero yung mga nag-heart, mga manyakis naman, di ba? Nagdi-DM pa. Tsaka Oo. kung para sa'yo, How much? o kaya sino nag-take ng picture mo? Oo. Di ba? Tsaka ito ba, parang ano yan eh. Wala sa isip ko. Shit, wala sa Oh. So, yan yung mga yan yung mga pwedeng maging red flag na pwedeng maging problema nyo pag hinayaan mo bilang lalaki na ikaw yung naggana sa kanya, Okay. nagpo-protect sa kanya. Social media and then what's next? Okay, red yung flag. yan, meron kang kaibigan lalaki. Okay. Well, okay lang naman may kaibigan kang lalaki, pero bilang lalaki, dapat you should know, ako, let's say for example, wala akong kaibigan babae because I don't believe na I can be friends with woman na very attractive. Di ba? Totoo. Di ba? Kasi parang pag kinaibigan kita bilang babae, then I will not see you as attractive woman. Di ba? Pangit ka sa paningin ko, kaya pwede tayo magtropa. Di ba? Pero may mga tao naman na ako naniniwala ako, may mga lalaki naman na kayang makipagkaibigan, pero naniniwala pa rin ako na mataas yung porsyento na nag-aabang sila eh. Oo. Unless etong babae na to, kilala mo lang for very long time, tapos nagka-boyfriend, tapos ikaw bilang kaibigan niya, di ba distansya ka, pwede yun. Di ba? You should know how to Actually, sa distance mga yourself. babae naman, kung may friend siyang lalaki, okay lang naman eh. Naniniwala naman ako na wala sa kanya yun. Yeah, correct. Wala sa kanya yun. Pero yung sa lalaki, Meron yun. meron yun. Meron yun. Hindi For dun sure sa yun. babae. For sure yun. Oo. Kasi paano ka makikipagkaibigan? Kasi it's very naman, parang Naghihintay lang magkamali ka. para naman tayo naglolokohan yan. Oo. Pero yun nga, there's tag dito, merong may studies about sa karamihan ng babae, at least 50% ng mga in-interview nila, merong backup. May backup Totoo na yun. lalaki. Totoo yun. Sa any relationship. Alam na niya kung sino yung kasunod pag naghiwalay kayo. Correct. Oo. Yun nga lang may magbago sa relationship nyo, nagbago yung dynamic or nawalan siya ng gana or na-bored siya. Talagang alam niya na kung paano mag-bank branch eh.
Nagmamonkey branch siya talaga na ini-entertain niya yung mga lalaki na dati na hindi niya na-entertain o yung alam niya na talagang bibigyan pa rin siya ng atensyon. Kaya yung ibang lalaki nagugulat siya. Yung may mga nagbe-message sa akin na, ba't ganun? 2 weeks pa lang kaming hiwalay pero may kausap na siya. Kasi ang babae nakikipaghiwalay kahit nasa relationship pa lang kayo. I mean, emotionally, mentally. They disconnect na siya. Yeah. Though nakukuha mo yung sexual access pero hindi ibig sabihin nun, kayo pa rin dalawa. Oo. Kasi wala na talaga. Wala na. Okay, so pangalawa yun. Yung may kaibigan lalaki, ano pa yung kasunod? So, red flag is, though, eto, ang nakikita ko is yung parang, ang babae, pag gusto, puro libre, parang ganon. Okay. O yan yung pwedeng maging red flag na hindi mo nakikita yung babae na parang willing mag-ambag sa'yo or mag-invest ng kahit papaano. Kasi relationship you guys building a relationship So, it's given for men na talagang magbayad ng first date, second date, walang problema yun. Pero kung nakikita mo na puro ikaw, wala talaga siyang inaano, yung ang dala niya lang is Or mag-offer man lang. Mag-offer, Ako sa akin, hindi ko pa talaga pagbabayaran. Hindi talaga. Pero gusto ko lang yung, mamamdaman ko lang ba? Correct. Yung kahit papaano, gusto niyang mag-ambag dun sa binubuo niyo or sa It shows breeding Correct. Yun, ano pa ba? Kaibigan lalaki, yun, pinopost yung sarili sa social media. Tapos, yan nga, yung panay sa libre. Yan yung pinakamadaling makita talaga sa lahat Gold digger. How do you spot gold? Ginong gold digger ka lang yan. Well, ako naniniwala ako karamihan ng babae talaga is gold digger. Okay. Naniniwala ako dyan. Pero alam mo ako, may naisip akong kailan. Ang takot lang sa gold digger, yung walang pera Correct. Pero kung dami akong pera, gold digger ka. Wala akong problema Kasi yun naman talaga yung number one nila Kailangan nila sa isang lalaki yung security and resources di ba? Kaya nga sinasabi nila, hindi, kaya mahirap pag hindi ka gwapo. Di ba? Pag hindi ka gwapo, mahirap humanap ng babae. Hindi. Kasi hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala doon. Kasi kung talagang ang babae, hanap is gwapong lalaki lang, then why still nag-exist yung mga pangit these days? Mismo. Di ba? So, kung talagang ang babae, unang hanap nila sa lalaki is gwapo. Well, yun ang prepared. Meron tayong universal attraction na tinatawag. Pero kung baga sa kailangan may dynamics. Paano mo dadalhin yung paano kayo kumukonect sa isa't isa? Di ba? Parang may gusto kang motor. Alam mo na kaagad kung ano yung specs. Pero pag din-drive mo, are you comfortable? Minsan nabibigatan ka, minsan ang init ng makina, minsan masakit sa likod. Parang ganun, di ba? Meron kang hinahanap na yun nga, yung specs niya, pero syempre andun pa rin kung ano yung mafe-feel mo pag ginagamit mo na yung motor. Parang ganun. Okay. So ako, ganda ng usapan natin, bro. Anong final message mo sa mga kalalakihan natin ngayon? Na ano yung last na maituturo mo sa kanila? Na i-improve nila, nila, bro? Ito, madalas tinatanong to sa akin. Paano daw ba mag-approach? Okay. Paano mag-approach ng babae? Ito lagi ko sinasabi sa kanila. Learn how to accept the failure. Yung rejection. Kasi normal yan. Sa ating mga lalaki, everyday yan Di ba? Hindi naman hindi na bago sa atin yan Lagi ka marereject at marereject, hindi lang sa babae, kundi pati sa buhay. Okay? Ang pinaka dapat natin gawin at lagi kong sinasabi, kumausap lang kayo ng kumausap hanggang sa maging normal na sa'yo yung pakikipag-usap sa babae. Kumausap ka na maganda. Yes. Yung talagang todo. Correct. Kailangan mong i-break yung pattern mo and at the same time, you need to make yourself comfortable na nakikipag-usap kung kani-kanino. Kasi pag yun talaga ang natutunan mo, wala, yung kahit magandang babae, hindi mo na siya nakikita as maganda Kumbaga nakikita mo na lang siya as normal person na kinakausap mo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Tao din naman yan Yes. Ang problema nga lang kasi talaga, maano ang kapangyarihan ng babae, yung itsura nila malakas may mga lalaki, ikaw nga nagsabi, mahihina ng mga lalaki ngayon. So talagang sila mismo nilalagay nila sa pedestal ang babae. Yun ang mahirap. Yun ang maling-mali. Kasi once na ginawa mo yun, that's the easiest way na i-reject ka niya. Kahit babae, wag mo lalagay sa pedestal ng lalaki. Diba? Pero yun nga, yan yung mga yan yung pinaka dapat pag-aralan natin. I mean, para mas mag-improve yung social skills mo, you really need to talk to different types of people talaga na hindi ka nahihiya. Kailangan mo ka pala ng mukha mo kasi madadala mo yan kahit saan. Hindi lang sa babae, kundi pati sa buhay mo, pati sa pwedeng sa business mo or anything na gusto mo pang gawin.
Yan. Ang ganda, grabe. Kung nagustuhan mo tong content na to, saan ka nila mafa-follow, brother? Ayun, mga ropa, ayun, again, thank you so much for having me here. Pleasure, bro. Yeah, pwede nyo kayo follow sa natin, sa TikTok natin. Same thing, same name, Sublado Moto. Sa Facebook page natin, sa IG, and also of course, sa YouTube. Mas madalas tayo sa YouTube. Yan. Ako, thank you, bro. Thank you. Thank you. Maraming salamat, bro. Talagang pumunta ka dito, madaming nag-request sa'yo. So kung nagustuhan mo naman to, mag-subscribe ka kay Suplado mo to, all social media channels. So search nyo lang dito rin sa Do You Think, subscribe kayo, help us reach 100,000 subscribers. Yun. At syempre, available tayo sa Spotify. Pakinggan nyo doon, madami rin kayong matututunan. At maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment, and Picotin Perfume ni Tio Bray. Huwag kalimutan, nasa description ng link. At ito si Tio Bray. See you on the next episode.